Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito po sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang. Grabe to, nagimbal ang lahat sa matinding pasabog ni BP Sara. Escudero PBBM natulala. Nako. Yan po ang ating alamin at bibigyan ng komento. Mula po ito kay Balitang Bayan TV, Balitang Bayan PH. Yan nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, bago po natin ulit simulan, pakinggan at panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto, may isi-share lang po ako sa inyo. Diba sa thumbnail natin nakalagay dyan protector, yan. Protector si Cheese. Cheese Escudero, protector. Dahil nga po dito mga kababayan sa balitang ito, mula po sa News 5, 2 hours ago po ito, no? Eto, yan, 2 hours ago mga kabayan. Ito po yung sinabi ni Senate President Cheese Escudero. Teka lang, palakihin lang natin. Ito. Itong sinasabi niya. All things can be angled in a negative way, but I hope, yan, sabi niya, they don't think of us senators as incentive people. Ano kaya yung ibig sabihin ng incentive? No? Our only aim is to improve the country's competitiveness. Yan mga kababayan, yan po yung sinasabi. Ito po ay tungkol doon sa paglilimita ng mga holidays, no, na ipapasa nila sa Senado. Pero ito po yung nakakabwisit dito dito po, kaya matalino naman talaga itong si Senator Cheese Escudero. Kaso lang talaga minsan kailangan natin magsalita at kailangan po natin tingnan kung ano ba talaga yung gusto niyang iparating sa atin. Bakit nga ba gusto niyang limitahan, no? What is the reason behind, no? Bakit kailangan niyang limitahan yung mga holidays, no? Eto mga kababayan, may report po dito yung News 5, pero wag na po natin basahin lahat. Dito na po tayo tumutok sa last paragraph. Yan mga kababayan, basahin ko po para sa inyo, baka pati kayo po ay mabuisit dito kay Senator Escudero. Kasi pinoprotektahan niya po yung mga malalaking kumpanya siguro. Yung mga kumpanyero nila, kumpanyera. The Senate's policy is not to reduce holidays, just not to add already several holidays, and instead rationalize the existing holidays so that this would not be a burden to employers forced to give double pay under holidays. Yan mga kabayan, masasabi nyo bang hindi yan talaga, diba? Harap-harapan na po itong sinasabi sa atin, sa mukha natin na pero no, protektahan ko yung mayayaman at hindi kayong mga mahihirap. Sino lang ba nagdo-double pay nag-holidays? Yung mga private company lang naman. Kasi pag holiday, wala namang pasok yung gobyerno, di ba? Ibig sabihin po, si Senator Cheese Escudero hindi po, no? Hindi po siya, he's not talking about the government employee, mga kabayan, yung mga nagkatrabaho sa gobyerno. Hindi po. Yung pinatatamaan niya po dito, yung mga private employee, mga kababayan, yung mga namamasukan sa mga malalaking kumpanya, di ba? Na tumatanggap ng double pay pag holidays. Nais po niyang, bakit hindi mo lang diretsuhin, Senator Cheese Escudero? Wag na lang mag-double pay tuwing holiday, di ba? Wag na lang. Dinadahan-dahan mo pa para ba hindi masaktan ng taong bayan pag sinabi mong wala nang double pay sa holiday. Edit na mga kayo, mga ka-review natin, 'di ba?
Yan lang pala ang reason ninyo kung bakit nyo lilimatahan yung akala ko pa naman concern kayo sa mga tao, sa mga mahihirap. Yung pala concern kayo sa mga kumpanyero ninyo. Ano bang tawag ninyo diyan, ha? Ha? Baka pati kayo nga nag-i-invest sa kanila. Apektado ba yung investment ninyo? Ha? Dahil pagka nga naman nag-double pay nationwide, malaki rin kawalan yan, lalo na kung marami kang investment, di ba? Oh. Yan lang pala ang rason, mga kabayan. Kaya nga nasabi ko sa thumbnail na protector po itong si Senator Chis Escudero. Yan po ay opinion ko lang base po dito sa statement niya nga para hindi raw maging burden sa mga employer na mapersang magbigay ng double pay sa mga holidays. O yan, mga kababayan, ha. So hindi pwedeng lahat ng sasabihin ng mga politiko, no, ay kakainin lang natin, no? I-absorb lang natin. Hindi po pwede. Kailangan mag-react po tayo paminsan-minsan, mga kababayan, kasi gumagawa po sila ng batas na para naman hindi sa ating lahat, no? Sa mga mahihirap. Gumagawa sila ng batas para malusutan ng mga mayayaman, no? Gumagawa sila ng mga batas para makalusot sa mga butas itong mga mayayaman nilang mga kakilala siguro, or maging sila, no? Maging sila po sa kanilang mga negosyo. So yan, mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment na lang po sa baba. At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Umatake na po ang bagong attack dog versus Sara Duterte. Walang iba kundi si Chis Escudero. Siyempre, sasagutin po natin. Nasa We Filipinos Deserve Better pa lang yung mga dilawan. Eto si Chis Escudero, nasa pangalawa. Ngayon, may bago na naman. Grabe talaga. Very exciting. Kaya po tayo tuwan-tuwa. No? Natutuwa po tayo. Dahil po sa kadahilanan na mainit po ang politika. Alam niyo naman, basta tunay na political vlogger, talagang tuwan-tuwa tayo niyan. Pero yung mga nakikisaw-saw lang nasa politika na mga showbiz, showbiz ang po, mamamaga, hindi po nila naintindihan yung nangyayari. Kaya kayo din po, nasa tamang channel po kayo. Kung politika po ang gusto nyong pag-usapan, tama po yung channel nyo. Kasi panahon po ng mainit ang politika, mahihirapan po yung mga showbiz vloggers turned political vloggers. Kasi wala sila chichismis . Ano po to durugan ng mga analysis. Okay. Napakarami po nangyayari. Matulog ka lang, paggising mo, may bago na naman. Paano sisiraan ang mga Duterte? Hindi po kami, ano po ba pinagsabi nyo? Babanatan nga natin si Chis . Bakit naman kami kakampi kay Chis? Kilala na namin si Chis, pero ngayon po lumantad si Chis na siya po ay attack dog na. Tama nga naman. Umaatake na si Sara Duterte. Narindi po sila. Noong tahimik si Sara Duterte, binabanatan nila. Ano ba naman yung si Sara Duterte? No comment sa lahat. No comment sa lahat. Natural. Parte pa siya ng administrasyon. No? Tahimik siya nagtatrabaho. Tatanungin niyo siya ng mga trabaho ng ibang departamento. Natural, tatahimik siya. Pero ngayong hindi na po siya parte ng administrasyon, makakaasa po kayo. Yung panalangin ninyo, marami kayong panalangin na pag pinagbigyan kayo, nagagalit kayo. Dati sinasabi nyo, bakit hindi nagsasalita si VP Sara? No comment siya palagi. Ngayon nagsasalita na. Bakit salita siya ng salita? Walang paglalagyan sa inyo. Pag tahimik si VP Sara, galit kayo. Pero kapag si VP Sara nagsalita, hindi nyo kayang sagutin. Dito pa lang po tayo sa mga sagot. Natural po, si Chis Escudero. Akala natin, ano kaya si Chis Escudero? Ano kaya gagawin ni Chis Escudero? Ako, matagal ko nang alam, kaya yan Senate President. Kaya nilagay yan ng Senate President para, alam nyo na, ngayon po, lantad na lantad, para mag-i-attack dog laban sa mga Duterte. Hindi kaya ni Subiri. Hindi kaya ni Subiri kasi taga Mindanao si Subiri. Hindi kaya ni Subiri kasi siyempre, alam nyo naman si Subiri, very friendly. Pero ito po si Escudero, nagsimula na po. Yung nung isang araw, pasimple pa lang siya. Yung sa ICC, no?
Sinisimplihan niya pa lang. Dapat ang sagot bilang Senate President, hindi dapat pumasok yung ICC dahil wala silang jurisdiction. Ngayon, nililito niya na yung tao. Nakikilito siya eh. Di ba? Hindi natin alam kasi nung araw, hindi pinadakip yung mga senador habang nasa session. Walang pakialam yung session nyo. Ang usapin ng ICC ay usapin ng jurisdiction. Bakit nagbabago kayo na ngayon ng mga pinagsasabi? Simple lang yan. May jurisdiction ba yung ICC sa Pilipinas o wala? Lahat kayo nagsasabi walang jurisdiction. O bakit nyo papapasukin? Bakit nyo i-entertain yung warrant of arrest? Porkit na magsaserve Interpol, palagay na natin i-serve ng Interpol. Still, sino po yung nakapirma sa warrant of arrest kung sakaling may dumating? ICC. Hindi nga natin dapat kinikilala yung ICC. Nililito na. Kasama na si Chis Escudero sa pagkalito. Pero nung umatake si BP Sara, dahil walang may kakayahan dito sa gobyerno na to, naunang umatake yung mga attack dog sa Congress eh. Pero pambanban. Yan naman si BP Sara. Artistahin eh. Mahilig mag-selfie. Anak ng tinapay, ang atake ninyo, mahilig mag-selfie. Kailan pa naging masama yung mahilig ka mag-selfie? Ikalawa nilang atake. 125 yan, 125 yan. Okay. Basa po tayo ng mga atake. Ano pa isa nila? Eto mga kababayan kahit anong i-atake nila kay BP Sara, babalik at babalik po sa kanila eh. Diba? Wala silang makikita. For example na lang, doon sa sinasabi nilang 125. Ngayon, ibabalik rin namin, no? Kaming mga DDS vloggers, ibabalik rin namin sa inyong question, no? Okay, 125. Napatunayan sa COA na walang ginawang anomalya. Nandyan po yung report, basahin ninyo. Eto, sampal, bang. Eto naman po ang resback namin. Paano nyo po ipapaliwanag yung 1 bilyong mahigit na ginagastos araw-araw dyan sa flood control projects ninyo? Diba? Sige nga. Kayo naman ang sumagot ngayon. Dahil nasagot naman ni BP Sara yung 125 million, na lagi yung kino-comment dito sa channel na to. 125 million pro-China. Lahat ng yan, kino-comment niyo dito sa channel ko. Ngayon, kayo naman pong sumagot. Nasaan po at saan napunta yung pondo na mahigit 1 bilyon araw-araw? Since naupo si PBBM, saan po napunta yung flood control projects budget na yan? Diba? Hilig nyo kasi Kayo ngayon hinahanapan, hindi nga kayo magpakita ng wala kang master plan eh. Pero bakit nagkaroon ng ng pondo? Babalik at babalik sa inyong mga inayutak kayo. Atake kay BP Sara, mga pataw eh. Ito po mga tunay na. Ito po yung mga nag-aral kung paano atakehin. Narito po ang dilawan na si Ronald Llamas. Napansin niyo po ba? Magkasani po ang inatake ng dilawan at ng Pro Marcos Duterte. Ang tanong ko sa inyo, lumabas si Binag. Pare-pareho silang hindi kumikibo. Wala kayong pakialam. Inaakusahan ng isang kakilala nila, hindi po namin kaano-ano. Si Binag mismo nagsasabi hindi siya malapit sa mga Duterte, hindi siya Duterte supporter. Sinasabi niya na pinatotohanan niya yung lahat ng akusasyon kay Pangulong Marcos na siya ay ngagba. Dehin kayo bokiki, okay lang sa inyo mga dilawan. Kahit nga po mga kababayan, hindi sa mga dilawan eh. Dito na lang po sa ating mga men in uniform, di ba? Eto nga lagi kong sinasabi. Thrice ko na itong sinabi siguro, no? Simula nang lumabas yung video ni Miss Cathy Binag. Na hindi ba kayo nahihiya? Yung mga men in uniform, saludo tayo sa kanila mga kababayan, maging anuman ang iyong posisyon, as long as kayo ay nagtatrabaho as men in uniform. Saludo po tayo dyan. Kaso nga lang, no, wag naman po kayo magbingi-bingihan. Itong nangyayari po sa atin ngayon, no? Ito po yung kalaban ninyo, sana dapat ito, 'di ba? Nakikipag digmaan kayo dahil dito nung panahon ni PRRD. 'Di ba? Marami po sa inyong mga kabaro ang nadisgrasya
dahil po sa pagsugpo ng mga ganitong organisasyon, ano pa man yan, dyan sa mga adiktos, di ba? Bakit ngayon, no, na may isang lumabas, no, wag na natin padamihin pa yung mga video-video. Dito lang po kay Miss Cathy Binag, no? Bakit hindi nyo, di ba? Hindi kayo magsalita about dito sa statement ni Miss Cathy Binag. Ha? At sabihan nyo sa PBBM na, please sir, for delicadeza na lang, can you please prove to the Filipino people, no? Magpa-drug test na po kayo. Diyan lang po, mananahimik na po yan silang lahat. As long as magpa-drug test kayo, sir. Hindi nyo po baka, di ba matatapang naman itong mga men in uniform, lalo na yung mga general, di ba, colonel, ano pa man ang ranggo ninyo na kaya nyong harapin, yung mga kaharap mismo ni PBBM. Di ba? Sabihan nyo na, please sir, mag-ano na kayo, pulburon test. Hindi bulburon test pulburon test. Hindi, iba yun. Iba yung bulburon test. Pulburon test, mga kababayan. Yan lang po naman talaga yung hinahanap ng taong bayan. Pag yan po napatunayan na wala, congratulations. Diba? Sa ating lahat. Kasi mananahimik na itong issue na ito. At makakapag-continue na kayo ng matiwasay, ng ano man ang gawin ninyong pangungurakot sa ating gobyerno, wala na pong magque-question yan. Dahil napatunayan po na kayo ay walang negative kayo. Diba? Mababulag nyo na po lahat ng Pilipino. Diba? Parang ganun yung mangyayari. Kasi wala na magque-question as long as naging negative yan. Pero pag yan po ay naging positive, ibang usapan naman po yun, mga kababayan. No? Diyan mismo, magsabi kayo na, okay, bababa na lang ako sa pwesto. Diba? Well, anyway, mga karibin natin, ano man po ang inyong opinion? Dito, puro opinion lang po ito, i-comment lang po sa baba ang inyong opinion para malaman po ng ating mga kababayan ang inyong pong reaksyon patungkol sa video nito. Right? Maraming salamat po.